Ang hirap talaga sundin ng isang bagay na hindi mo alam kung magiging masaya ka ba sa huli o ito na ang magiging dahilan para tuluyang masira ang iyong kinabukasan. Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Chantel kung paano niya pinaglaban ang kanyang karapatan bilang isang anak. Lumaki sa mayaman at may kayang pamilya itong si Chantel. Walang kahirap-hirap sa kanya ang lahat dahil sa yaman ng angkan. Ngunit nagulat na lamang ito sa naging desisyon ng mga magulang na ipakasal ito sa isa ding mayaman na binata. Ngunit hindi nagustuhan ni Chantel ang naturang plano ng pamilya. Bago tayo magpatuloy kaibigan, ay kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay huwag kalimutang pindutin ang like button bilang suporta sa ating channel. Kaya naman nag-isip ng paraan ng dalaga upang hindi matuloy ang binabalak ng pamilya. Isang hapon noon, sinubukan ng dalaga na maghanap ng isang lalaking pwedeng magpanggap bilang nobyo nito. Kaya naman nagtungo ito sa isang lugar kung saan maraming mga pulubi na maaari niyang pwedeng pangtakip butas. Excuse me, sino rito ang gustong sumama sa akin ngayon? Bibigyan ko kayo ng $50. Dahil sa kanilang narinig, marami ang nagsitaasan ng kamay para sumama sa babae. Ngunit hindi gusto ni Chantel ang mga ito dahil maangas ang dating. Sa isang sulok, napansin niyang isang lalaki na tahimik lamang at kasalukuyang natatahi ng kanyang damit. Mukhang ito ang natitipuhan ni Chantel para ipakilala sa kanyang angkan. Ikaw, mister, ayaw mo ba ng pera? Mukhang sira-sira na ang damit mo. $50, panigurado akong makabili ka ng bagong damit. Pwede ba, miss? Hindi ako interesado sa gusto mo. Marami sila may gusto. Sila na lang ang piliin mo. Ah, talagang pa-choosy ka pa ha? Magkano bang gusto mo para pumayag ka lang? Gusto ko $100. Sige, deal. Yan lang palang katapat mo eh. Oh, ito na. Ang pera, $100 yan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kung maaari lang, ibigay mo yan sa mga kasamahan ko dito. Nako pare, maraming salamat sa biyaya mo ha. Nakakabili na ako ng damit nito at pagkain. Okay, tara na. Sasama na ako sa'yo. Tumayo agad ang pulubi at sumunod kay Chantel sa loob ng isang sasakyan. Miss Chantel, sino siya? Baka magalit ang mami mo. Isang basura na nakapasok sa sasakyan. Pwede ba Kuya Mike? Pagtuunan mo lang ng pansin ang pagmamanihom mo? Pasensya ka na, Miss Chantel. By the way, Kuya Mike, idaan mo muna kami sa salon ni Giselle. Gusto kong maging maayos at presentable ang lalaking ito. Habang nasa biyahe ang mga ito ay tahimik lamang itong si Brian. Hindi nga siya nagtanong kung ano ba ang kanilang gagawin. Nagpatuloy lamang ito sa pagtatahi ng kanyang damit. Mister, pwede bang itigil mo muna yung ginagawa mo? Lahat ng gusto ko ay gagawin mo dahil binayaran na kita ng $100. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nasa harapan na sila na ngayon ay isang sikat na salon. Chantel? Nakakagulat ka naman? Hindi ba galing ka na dito kahapon? Oo, Giselle. Gusto ko bihisan mo at ayusan mo ang lalaking ito. Friend, at saan mo naman siya napulot? Baka mamaya may malubha siyang sakit at mahawa pa tayo. Kaya nga Giselle, may mga staff ka naman dito hindi ba? Kaya paliguan mo siya. Suotan mo siya ng magandang damit. Ano bang balak mo sa kanya, friend? At isa pang pulubi ang napagtripan mo. Basta Giselle, sundin mo lang lahat ng inuutos ko sa'yo. Nagsimula ng pinaliguan nila ang pulubi. Ginupitan dahil mahaba ang buhok at balbas. Ilang minuto ang nakalipas, lumabas na ang totoong pagkatao ng lalaki. Matangkad, gwapo ang itsura at talagang may matindig na katawan. Napahanga itong si Chantel sa unang pagkakataon na makitang maayos ang panamit ni Brian. Wow! Hindi nga ako nagkamali. Friend, ang gwapo niya. Parang hindi siya totoong pulubin niya na. Akin na lang siya, Chantel. Ano ka ba, Giselle? Ano ka ba, Giselle? Siya nga ang pinili ko kahit mahal ang binayad ko sa kanya eh. Basta, Chantel, kapag ayaw mo na sa kanya, sabihin mo lang. Ako na ang bahala sa kanya. Gagawin ko siyang prinsipe ng buhay ko. Puro ka talaga kalukuhan, Giselle. Sige na, aalis na kami. Kuya Mike, pakihatid mo kami sa Wonjo Hotel. Naroon sina Mami at Daddy. Naghihintay sa amin. Sige, Miss Chantel. Kuya Mike, pakihatid si Mr. Ano nga pangalan mo ulit? Brian.
Oh, Kuya Mike, pakihatid mamaya sa itaas si Brian kapag naroon na ako sa loob. Sige Miss Chantel, ako nang bahala sa kanya. Nauna nang bumaba itong dalaga patungo sa 5th floor, nagmamadali itong maglakad. Brian, tingnan mo nga naman oh. Napakaswerte mo naman sa dami-dami ng tao. Ikaw pa napili ni Miss Chantel para iharap sa kanyang mga magulang. Naku, baka magkakagulo doon. Ano bang meron doon, Mike? Bakit ako nakasuot ng formal na kasuotan? Hindi mo ba alam? Makipagkita ka sa mga magulang ni Miss Chantel at paniguradong magkakagulo doon dahil naroon sa loob ang lalaking gusto siyang pakasalan. Pero hindi naman niya gusto ang lalaking yun eh. Kaya pabutihan mo ang pupanggap ha, para naman malaki ang balato mo sa kanya. Para man hindi ka na bumalik sa pagiging pulubi mo sa lansangan. Mike, bakit may natiyat ang dugo mo sa mga pulubi? Pulubi ka ba dati? Ano? Umayos ka dyan ha? Mike, relax ka lang. Baka may blood ka niyan. Ikaw, mainit pa naman ang panahon ngayon. Ikaw kasi, ang dadaan mo dyan eh. Tumahimik ka na lamang dyan. Hintayin natin ang tawag ni Miss Chantel bago tayo umakyat sa taas. Iha, bakit ang tagal mo? Kanina ka pa namin hinihintay ng daddy mo. Saan ka ba galing? Mabuti na lang at wala pa si Mr. Roy. Oh, ito na pala siya. Roy, sakto lang ang pagdating mo. Narito na si Chantel. Tita, hindi na ako papaligoy-ligoy pa. Gusto ko na siyang pakasalan. Marami ng pera at panahon ang nasayang. Roy, kaya nga, narito kami para pag-usapan na natin ang kasal. Alam naman namin na ikaw ang dahilan kung bakit bumangon ang kumpanya namin. Mabuti naman kung alam niyo, tita. Gusto ko sa susunod ng mga araw, maayos ng mga papeles para naman makasal na kami ni Chantel. Iha, narinig mo naman ang sinabi ng soon-to-be husband mo. Ma'am, Dad, talaga bang gagawin niyo ito sa akin? Talaga bang ipagpilitan niyo ako sa isang tao na hindi ko naman mahal? Teka lang Chantel, huwag mong sabihin na atras ka sa kasunduan namin ng pamilya mo. Hindi ito maaari. Akin ka lang Chantel. No, Roy. Nagkakamali ka. Ang totoo, nakikita mo ba ang lalaking papunta rito? Siyang fiancé ko at mahal ko. Nabigay ko na sa kanya ang pagkababae ko. Kaya hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal mo, Roy. Ano? Hindi ito maaari. Yan ang totoo, Roy. Siya si Brian, ang totoong minahal ko. Chantel, anong gulo itong pinapasukan mo? Kukunin muli ni Mr. Roy ang lahat ng perang ina-invest niya sa kumpanya. Nasasiraan ka na ba ng ulo? Ano bang trabaho ng lalaking yan? Siguraduhin mo lang na makakatulong siya sa kumpanya natin. Mr. and Mrs. Mondragon, paano to ngayon? Babawiin ko na lahat ng perang pinahiram ko sa inyo or else kukunin ko ang kumpanya. Mr. Roy, bigyan niyo kami ng ilang linggo. Ibabalik namin ang pera mo. Siguraduhin niyo lang Mr. Mondragon. Kung hindi, pati kayo sa bangketa pupulutin. Sige na, sinasayang lang ang oras ko dito. Umalis na itong si Roy. Samantalang halos bumagsak naman ang mundo ng magulang ni Chantel dahil sa pagtutol ng anak. Dad, Mom, ito nga pala si Brian, ang boyfriend ko. Biglang sinampal ni Mrs. Mondragon itong si Chantel. How dare you, Chantel? Pinapalit mo ang magandang kinabukasan ng lalaking ito? Ano bang pinagmalaki ng lalaking iyan? Maahon ba niya ang kumpanya natin? Binigo mo kami, Chantel. Alam mo, ang mas mabuti pa, umalis ka nga dito. Daddy. Sige na Chantel. Ako na bahala sa mami mo. Kailangan niyo mo ng pahinga. Dad, sana naman naunawaan niyo ako. Hindi ko gustong makasama habang buhay ang taong hindi ko naman mahal. Umalis ka muna Chantel. Sige na. Ako na bahala sa mami mo. Ikaw, huwag ka na magpakita pa sa bahay. Kinamuhian kita, Chantel. Lahat ng nasayo mawawala dahil sa katigasan ng ulo mo. Han, tama na. Hayaan natin ang anak natin, na si Chantel. Iyan tayo, Rudy eh. Lagi mo kasing inispoiled yan ng anak natin eh. Kaya tuloy, lumalaking matigas ang ulo. Tuloy na ngang umalis itong si Chantel at Brian. Naglakad na lamang sila palabas ng Wonju Hotel. Hindi na pinagamit ng ina ang sasakyan bilang parusa sa kanyang anak. I'm sorry miss kung dahil sa akin nawala sa iyo ang lahat. Brian, hindi mo ito kasalanan. Ako ang may plano nito para hindi matuloy ang kasal namin. Yun nga lang, hindi ko alam kung saan ako patungo ngayon.
pinalayas niya ako eh. Grabe naman yung mami mo, ano? Oo, ganun siya kapag reputasyon ng kumpanya ang nakasalalay. Sumama ka lang sa akin, miss. Kesa naman pakalat-kalat ka sa daan. Magiging ligtas pa ang buhay mo kasama ako. Talaga lang ha? Baka naman maging dilobyo ang buhay ko. Hindi, biro lang. Yung totoo, Mr. Brian. Maraming salamat at naging magaan ang pakiramdam ko sa'yo matapos kong inilabas ang saloobin ko kanina. Paano yan? Sasama ka sa akin sa bangketa. Doon ako nakatira eh. Ha? Ganun ba? Ikaw kasi, bakit mo naman binigay yung $100 sa mga kasamahan mo kanina? Na dapat sana ay para sa'yo iyon. Sandali lang, tawagan ko muna si Giselle kung pwede akong tumira sa kanila. Pero kung hindi talaga, mapipilitan akong sumama sa'yo. Hello, Giselle. It's me, Chantel. Oh, bakit friend? Napatawag ka? Kumusta ang wakasyon niyo kahapon? Ni Brian, kumusta si Brian? Ayun nga Giselle eh. Pinagtapat ko sa kanila na hindi ako pumayag sa kanilang planong pagpakasal kay Roy. Pero ayun, nagalit si ma'am. Kaya ito, grounded ako ngayon. Makikiusap sana ako sa iyo kung pwede akong tumira sa inyo kahit ilang araw lang. Hay, naku friend. Pasensya ka na kung pwede lang sana pero alam mo naman kung gaano ka-stricto ang parents ko, hindi ba? Kung gusto mo dumito ka na lang sa salon matulog. Ay, naunawaan kita Giselle. Salamat na lang. Ganito na lang friend. Magpapadala na lang ako ng pera sa'yo. Naku Giselle, wag na. Maraming salamat sa kagandahang loob mo. Hindi ko rin matatanggap yan dahil pina-offline ni mama ang account ko. Sige na friend, ibaba ko muna ang tawag mo. Ano, Chantel? Umayag na bang kaibigan mo? Wala rin Brian eh. Siguro nga, sasama na lang ako sa'yo. Tinanggal ni Brian ang suot nitong magandang kasuotan at nagsimula na silang maglakad. Miss Chantel, hindi ka ba talaga galit sa akin? Brian, bakit naman ako magagalit sa'yo? Ako ang naplano nitong lahat, kaya huwag kang mag-alala. Sa ilang minuto nilang paglalakad ay nakarating na sila sa isang lugar na hindi pamilyar sa dalaga. Teka lang Brian, dito ka na ba nakatira? Parang hindi naman to yung lugar kung saan tayo unang nagkita. Oo, dito talaga ako nakatira. Kahit maliit lang ang kwarto pero sobrang tahimik dito. Nagkataon lang kasi na naroon ako dahil tinulungan ko sila na magtahi ng mga damit. Naku, isa ka palang matulungin sa kapwa Brian. Kahit na kapos ka rin sa buhay, pinilit mong tumulong. Oo siya, narito na tayo sa maliit kong kwarto. Diyan ka na sa kama. Dito na ako sa sahig. At kung gusto mo namang maligo, walang problema dahil meron namang comfort room dito. Ganun ba? Kahit maliit ang kwartong ito? Para siyang isang maliit na apartment. Sa'yo ba talaga ang kwartong ito? Hindi ah. Alam mo kasi may kilala ako. Ang sabi niya pwede ko daw itong gamitin habang hindi pa niya ito kailangan. Paano yung kuryente mo? Sino ang nagbabayad? Ako ang nababayad doon. Minsan kasi kapag merong nagpapatahi sa akin, binibigyan ako ng pera, pambayad sa kuryente at pagkain ko. Talaga Brian? Kapag iniisip ko parang mahirap yata yun ah. Pero alam mo, gusto kong maranasan kung paano gawin iyon. Simpleng trabaho, wala kang amo. Chantel, magpahinga ka na. Kukunin ko lang yung mga damit na i-repair ko. Samahan na kita Brian. Nakakahiya naman sa'yo. No. Magpahinga ka na lamang Chantel, ako na ang bahala sa lahat. Lumabas muna itong si Brian samantalang nagpahinga naman itong si Chantel. Napansin niyang kakaiba ang kwarto na ito dahil sobrang linis at organized ang mga kasuotan. Mahalata mong hindi po lobby ang nakatira dito. Hello, Mr. Green. Mabuti naman po at napatawag kayo. Kailan ba ang balik niyo dito sa mansyon? Lagi kayong hinahanap ng media eh. Baron, hindi bang sabi ko sa'yo gusto ko munang mapag-isa? Maging tahimik ang lugar ko. Hayaan mo silang maghintay sa akin. Yung kumpanya, kumusta? Ayun Mr. Green, gaya ng sabi mo, nabili na natin yung Wonju Hotel. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, dating gawi. Walang nakalam na eh. Mabuti naman kung ganun. Baron, alam mo, dating gawi ito ha. Walang ibang makalam dito. Siya nga pala, bumili ka ng mga damit ng babae kahit ilan.
Meron lang akong regaluhan. Sige Mr. Green, masunod po. Ilang minuto lang ang nakalipas, may isang sasakyan ang huminto sa kwarto kung saan ay kasalukuyang natutulog itong si Chantel. Ngunit dahil sa nabulabog ito, kaya naman ay nagising na lamang. Kuya, para kanino ang mga pagkain at damit na ito? Baka naliligaw lang po kayo. Dito ba nakatira si Brian? Oo, dito nga pero wala siya ngayon dito. Pakisabi na lang ma'am na pinadala namin dito galing sa kanyang kaibigan. Kung ayos lamang sa'yo, pwede bang pirmahan nyo ito para matanggap nyo na? Sige kuya, akin na ang papel. Ma'am, boyfriend mo ba kayo ni Sir Brian? No, kaibigan niya lang ako. Ang totoo, tinulungan niya ako. At pansamantalang nakatira ako dito. Ganun ba ma'am? Akala ko kasi girlfriend kayo ni Mr. Brian. Ang ganda nyo kasi. Paano ma'am? Alis na po kami. Nakita ni Chantel ang mga box na nakalagay ang mga pangalan to Brian and Chantel. Binuksan ng dalaga ang box na para sa kanya. Laking gulat nito dahil puro mga damit at pampaganda ang nasa loob nito, samantalang ang iba naman ay puno ng mga pagkain. Dito na nagtataka itong si Chantel kung bakit napakarami mga damit ang ibinigay ng kaibigan ni Brian sa kanya. Isang oras ang nakalipas, may kumatok sa pinto. Brian, mabuti naman at nakauwi ka na. Alam mo bang maraming deliveries ang dumating kanina at naka-address sa ating dalawa? Paano nangyari yun? Yung kaibigan ko kasi, Chantel, yung may-ari ng bahay na ito, nagpadala siya ng mga pagkain. Sinabi ko ang totoo na meron akong kaibigang babae dito na kasama sa bahay. Nagulat nga siya dahil baka daw girlfriend kita. Ang sabi ko naman, hindi kita girlfriend. Magkakagusto ka kaya sa isang pulubi? Nakatawa diba? Nakita mo bang pinadala sa'yo? Oo, mga damit at personal na mga gamit. Pakisabi na lang sa kanya na maraming salamat pala. Sige na, kumain na tayo. Alam mo, may dala pala akong mga pagkain dito. Masarap na pagkain at kanin. Binayaran kasi ako kanina ng mga taong napagawa sa akin ng mga damit. 400 din yun. Binili ko na lamang ng masarap na pagkain. Nako, sige Brian, maghanda lang ako ng mga plato at kutsara. Sa hapon ding iyon, matapos lang kumain. Brian, ganito lang ba tumatakbo ang buhay mo? Bakit hindi mo subukang magtrabaho? Alam mo, kung mag-a-apply ka sa kumpanya namin, tatanggapin kita. Kasi napakabuti mong tao. Oo, naisip ko na rin yun, Chantel, pero ano Brian? Alam mo, huwag kang masyadong umasa sa tulong ng iba kasi may hangganan din ang pagtulong nila. Siya nga pala Brian, bukas maghanap ako ng trabaho. Gusto kong ipakita sa mami ko na kaya kong mabuhay mag-isa at saka mababayaran namin ang pagkakautang doon kay Roy. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. seryoso ka ba Chantel? Na gusto mo magtrabaho? Sa pagkakaalam ko, merong job hiring doon sa isang malaking kumpanya. Doon sa Wonjo Hotel. Ganun ba? Naku, mabuti naman kung ganun. Bukas sasamahan kita doon, Chantel. Maraming salamat Brian. Alam mo, sobrang laki talaga ang pagkakautang ko sa'yo. Paano nga ba kita masusuklian? Ang mahalaga, Chantel, makapasok ka ng trabaho at makatulong ka sa mami at daddy mo. Sana lang matanggap ako agad. Nako, Chantel. Kung ako lang boss mo, hard ka na agad. Nako, kung ikaw magiging boss ko, baka ma-inlove ako sa'yo. Hindi, joke lang. Sige na nga, Chantel, matulog na tayo. Baka nga magkagusto pa ako sa'yo. Bakit Brian? Masama bang magkagusto sa akin at magkagusto sa'yo? Hindi naman sa ganon, pero alam mo naman, isang katulad ko, magkakagusto ka? Bakit hindi? Kung isang mabait, gwapo at matulungin sa kapwa. Sige na nga, matulog na tayo. Di nga Brian, seryoso? Nagkaroon ka na ba ng girlfriend noon? Ako? Oo. Nasubukan ko naman, pero hindi ko nila lahat. Pero kapag ang isang tao mababang uri ng lipunan, inapakan na lang. Yung girlfriend ko dati sabay kaming nagsumikap, nangarap. Pero noong bigla siyang yumaman, kinalimutan niya ako. Pinagpalit niya ako sa iba. Chantel, ikaw, si Roy ba yung unang nanligaw sa'yo? Hoy, Chantel, tulog ka na ba?
Naku, nilugan na nga ako. Kinabukasan maaga nagising itong si Chantel para mag-apply ng trabaho. Ang aga pa naman, babe para mag-apply. Ano, Brian? Ang ibig sabihin, aga pa, mamaya na lang. Alam mo, Brian, gusto ko kasing ako ang unang aplikante para malaman ko na agad ang resulta. Huwag kang magkalala doon. Matatanggap ka doon, akong bahala sa'yo. Kilala ko naman ang gwardiya doon eh. Doon ko iabot yung resume mo, panigurado ako matanggap ka. Sana nga, Brian, sana nga. Hello, Baron. Makinig ka. Mag-apply sa Wonjo Hotel ang kaibigan kong si Chantel. Tanggapin mo siya bilang manager. Sige po, Mr. Green. Ako na pong bahala sa kanya. Samantalang nakarating na nga ang dalawa sa Wonjo Hotel. Kinausap at nilapitan ni Brian ang gwardya. Jeep, naran ba si Mr. Baron sa itaas? Oo naman, Brian. Bakit? Meron ba siyang pinapagawa sa'yo? Wala naman. Ito kasing kaibigan ko. Mag-apply ng trabaho. Ikaw na bahala sa kanya ha. Nako, kung hindi ka lang malakas kay Mr. Baron, hindi ko to gagawin. Pumasok na itong si Chantel at inhatid ng gwardya. Mr. Baron, meron pong gusto mag-apply dito. Sa katunayan nga'y nasa labas siya ng opisina mo. Ganun ba, guard? Sige, papasukin mo na. So, ikaw pala si Miss Chantel. Kumusta ka na? Mabuti naman po, sir. Ang totoo, meron kaming job hiring ngayon dito bilang isang manager. Dito sa hotel. Tatanggapin mo ba ang offer namin sa'yo? Nako, sir, talaga po. Oo, total naman sa palagay ko naman ay magaling kang mag-manage ng restaurant kaya sa'yo ko nabigay ang pamamahala. Anyway, matanong lang kita kung meron ka na ba ang boyfriend. Alam mo kasi Chantel, dito sa trabahong ito, kailangang masipag, marunong bumalanse sa mga empleyado at minsan meron tayong overtime dito kung kailangan. Nako, sir, sa ngayon po, wala po akong boyfriend. Ang tanging hangad ko lang ay makapagtrabaho at makatulong sa parents ko. Good decision, Chantel. Ayaw ng kumpanya na palaging absent ang isang empleyado dahil lamang sa mga hindi mahalagang bagay. Bukas sa ganitong oras, magsimula ka na. Don't worry dahil magiging masaya ang buhay mo dito sa kumpanya. Basta't sipagan mo lang. Maraming salamat, Sir Baron. O sige, Miss Chantel. Pwede ka nang makauwi para naman maaga kang makapasok bukas. Tsaka wag mo nang alalahanin yung uniform mo. Lumabas na ng office itong si Chantel. Sa pagpasok nito sa loob ng elevator, hindi niya inasahan na nakasabay niya sa loob itong si Roy. Oh, Chantel, anong ginagawa mo dito? Ilang linggo tayong hindi nakita ah. Ikaw, Roy, anong ginagawa mo dito? Ako? Mayroon akong appointment kay Mr. Baron at kapag naprobahan yon, magiging partnership ako ng Wonjo Hotel. Ikaw? Nag-apply ako bilang manager at bukas na ang unang araw na pagpasok ko. Tingnan mo nga naman Chantel. Hanggang dito, magkasama tayo. Ano? Naghintay pa rin ako sa'yo. Pwede pa natin ipagpatuloy ang pag-usapan natin para hindi ko na makuha ang kumpanya ng mami mo at daddy mo. Roy, may boyfriend na ako at mahal ko siya. Chantel, hanggat hindi pa kayo kasal, may pag-asa pa ako. Gagawin ko ang lahat para muli kang bumalik sa akin. Naunang lumabas itong si Roy sa elevator at nagtungo na ito sa kanyang sasakyan. Samantalang sumunod naman itong si Chantel. Paglabas ito ng gusali ay naroon pala si Brian naghintay sa kanya. O Chantel, kumusta ang pag-apply mo? Nako, Brian, ang saya-saya ko dahil natanggap ako. At alam mo ba, magsisimula na ako bukas. Nako, kailangan rin i-celebrate yan. Nako, kailangan natin mag-celebrate dahil nakapasok ka, Chantel. Masaya ako para sa'yo. Saan tayo pupunta, Brian? Ako nang bahala. Treat kita. Ha? Iti-treat mo ako? Paano? Alam naman natin na kunti lang ang perang nakukuha mo. Chantel, trust me. Ganito lang tayo pero magagawa na ng paraan yan. Alam mo, Brian, nagtataka na talaga ako sa iyo ha. Meron ka bang nililihim sa akin? Wala naman. Nakita mo naman diba yung mga ginagawa ko araw-araw. Alam mo kasi, may kakilala ako sa loob ng Wonjo Hotel at kakausapin ko siya. Tara, bumalik tayo sa loob. Meron dong isang masarap na restaurant at kakausapin ko lamang doon ang may-ari at sigurado ako na papayag yun sa akin.
Sino? Si Mr. Baron? Oo. Magkakilala kami noon. Kaya nakasigurado akong papayag siya sa gusto ko. Pagpasok sa loob ay nakasalubong nila itong si Mr. Baron. O Chantel, akala ko nakauwi ka na. Brian, anong ginagawa mo dito? Mr. Baron, ito nga pala si Miss Chantel, kaibigan ko. Maraming salamat ha dahil tinanggap mo siya sa trabaho. Brian, ano naman ang gusto mo? Baka pwedeng i-celebrate namin ng kaibigan ko yung bago niyang trabaho dito sa restaurant niyo. Ha? Teka lang mukhang sumusobra ka na yata Brian Naku sir, huwag niyo pong intindihin itong si Brian. Nagbibiro lang po siya. Tara na Brian, ano ka ba? Baka mamaya yan magbago pa ang desisyon ni Mr. Baron sa akin. Chantel, ayos lang. Ito kasing si Brian, matagal ko nang kilala to. At malaki na rin ang utang na loob ko sa kanya. O sige na, walang problema sa akin yun. Pumunta na kayo sa restaurant at tatawagan ko na ang waiter doon. Maraming salamat Mr. Baron ha. Brian, sa sunod, ano pa kayang gusto mong hilingin? Wala na akong gustong hilingin pa Mr. Baron. Sa sunod na pagkakataon, yung kamay ni Chantel ang gusto ko. O sige na, pumunta na kayo doon. Enjoy your celebration. Ikaw Brian ha, paano mo nagawa iyon at napapayag mo si Mr. Baron? Sabi ko naman sa'yo, di ba Chantel? Magagawa ko yun. Alam ko naman na hindi nila ako nakalimutan sa pagtanaw ng utang na loob sa akin. Maraming salamat Brian ha, sa ginawa mong effort. At saka Brian ha, nasa mamahalin pa talagang restaurant tayo kumain? Alam mo kasi Chantel, gusto ko maging masaya ka. Sa kabila ng malaking dagok sa buhay mo. Ewan ko Brian, pero kanina, alam mo, nakasalubong ko si Mr. Roy dito. Gusto niyang makipag-partnership sa Wonjo Hotel. Kaya nakipag-meeting siya kay Boss Baron. Hindi ko alam kung na-approve ang kanilang partnership. Brian, natatakot ako kapag narito siya. Baka hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Hanggang ngayon, nasa kanya pa ang kumpanya namin. Hindi ko alam kung kailan ko yung matutubos mula sa kanya. Ano? Nandito si Roy? Kanina? Oo, niyaya niya ako makipagbalikan sa kanya para daw maibalik sa parents ko ang kumpanya namin. Sige Chantel, gagawa ko ng paraan para hindi matuloy ang partnership nila sa Wonjo. Ha? Nagpapatawa ka ba Brian? Mapera sila. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Boss? Mapapahiya ka lang Brian. Sige na, umuwi na lang tayo. Maaga pa ang pasok ko bukas. Pagdating nila sa bahay ay laking gulat ng dalawa dahil mayroong isang malaking kahon ang nasa tapat ng pintuan na para kay Chantel. Kaya naman binuksan nila ito. Laking gulat nila dahil puro mga damit ang nasa loob nito. Sino kayang nagpapadala nito? Si Mr. Baron kaya o si Mr. Roy? Hoy Chantel, ako ang bumili yan para sa'yo. Pagbibiro pa ni Brian sa kanya. Sige na nga, ipapasok na sa loob itong mga damit na to. Naguluhan itong si Dalaga kung sino ba talaga ang lihim na napadala ito sa kanya. Hindi naman pwedeng si Brian, alam niya kasing hindi ito mabili ng kaibigan. Akma na sanang matutulog itong si Chantel, ngunit napansin itong nakatulala at malalim na iniisip itong si Brian. Hoy, Brian, ano yan? Mukhang may malaki kang problema ha. Sabihin mo sa akin baka makatulong ako sa'yo. Wala. Naalala ko lang yung babaeng minahal ko noon. Siguro kung nagkatuluyan kami noon, ako na sana ang pinakamasayang lalaki ngayon. Kaya nga Brian, bago ka sumabak sa ganyang relasyon, piliin mo yung babaeng hindi ka iiwan. Paano kung ikaw na lang kaya Chantel? Ang ligawan ko, papayag ka ba? Ako? Seryoso ka ba Brian? Brian, pag-isipan ko muna. Alam mo namang kailangan kong matubos yung kumpanya namin mula kay Mr. Roy. Oo, inaamin kong hindi ka naman mahirap mahalin at saka masaya ako kapag magkasama tayo. Pero gusto ko munang mabawi mula kay Roy ang lahat ng pinaghirapan ng parents ko bago ko isipin ang sarili ko. O sige na Chantel, matulog na tayo. Umaga pa ang pasok mo bukas. Good night Brian. Hindi na nagawa pang sumagot nitong si Brian. Nakatulog na rin ito dahil sa pagod. Good morning Brian, wake up na. Nakahanda na palang almusal natin. Uy, umaga na pala. Oo nga pala,
Kailangan ko lang pumasok ano? Siyempre naman Brian, unang araw sa trabaho ko ngayon. Kailangan hindi ako malate. Chantel, bago ka umalis, may nasa akong sabihin sa'yo. Ano yun Brian? Magpapaalam na ako sa'yo. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko. Pero masaya ako dahil sa wakas may trabaho ka na. Ito ang susi ng kwarto. Sana tanggapin mo. Brian, at saan ka naman pupunta? Meron lang akong malagang gagawin at gusto kong patunayan sa sarili ko yon. Ganun ba? Kailan naman ang balik mo dito? Hindi ko pa alam, Chantel, kung kailan. Brian, bakit naman ganun? Kung kailan may trabaho na ako, mawawala ka rin. Chantel, masaya ako dahil papatunayan mo na sa parents mo. Tsaka wala pa naman tayo, hindi ba? Oo, wala nga. Hindi ka naman nanligaw sa akin eh. Paano kita sasagutin? So, meron ka rin gusto sa akin, Chantel? Oo naman. Gusto kita, Brian. Mabuti kung ganoon, at least alam ko nang nasa loobin mo. Mag-focus ka muna sa bago mong trabaho. Tsaka sa pagbalik ko, Chantel, pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Tuloy na nga umalis itong si Brian. Samantalang nagtungo na rin itong si Chantel sa Wonju Hotel. Good morning, Sir Baron. Oh, Miss Chantel, ang aga mo ngayon ah. Sir, kailangan po dahil unang araw ko po ngayon. Oh, sige na, halika na. Samahan na kita. Papakilala kita sa mga magiging tauhan mo. Listen everyone. May nice lang akong ipakilala sa inyo. Starting today, Miss Chantel Mondragon is our new manager here. Kaya, respetuhin niyo siya. Yes, Sir Baron. Kami na po ang bahala sa manager namin. O siya, Chantel. Ituturo naman ng mga cashier dito ang dapat mong gawin. Maraming salamat, Sir Baron. Ma'am, Chantel, ako nga pala si Judy, ang kasama mo dito at magiging cashier mo dito. Huwag kayong mag-alala dahil ituturo ko sa inyo ang lahat. Pero maiba naman tayo, ma'am. Mabuti at nakapasok ka dito. Sa pagkakaalam ko kasi, kapag mataas na ang posisyon, dadaan mo na sa CEO. Pagkatapos kay Sir Baron. Alam mo ma'am, ganun kahigpit dito sa high position. Nakausap niyo rin ba ang CEO? Hindi. Si Mr. Baron lang ang nakausap ko. Tapos hired na agad ako. Kung ganun ma'am, Chantel, baka malakas ang backer mo kaya nakapasok ka na dito agad. Sa pagkakaalam ko lang, si Brian, yung kaibigan ko, ang nagpapasok sa akin dito. Brian? Parang wala naman akong kilalang Brian na nagtatrabaho dito. Maliban na lamang kay CEO Brian Green. Pero ni minsan hindi ko pa siya nakita eh. Di bali na nga lang ma'am, ang mahalaga ay nakapasok ka na dito. Tinuruan ni Jody itong si Chantel na mga dapat gawin, lalo na sa mga paperworks at iba pa. Samantalang nagkaharap naman sa unang pagkakataon itong sina Mr. Baron at Mr. Roy para pag-usapan ang kanilang partnership sa negosyo. Mr. Roy, bakit dito mo naisipang makipag-partnership sa amin? Marami naman siyang iba, hindi ba? Mr. Baron, alam niyo kasi, nakita kong maganda ang lugar na ito. Perfect sa mga bakasyonista. Kaya nag-interest ako dito na magbitiw ng 50% shares para sa inyong kumpanya. Well, kung ganun Mr. Roy, welcome to the Wonju Corporation. Isa lang ang masabi ko sa iyo dito. We are one team at kailangan magtulungan tayo. I know that Mr. Baron, that could be our responsibility. So, as company partner, kailangan mong malaman at makita ang kalakaran dito sa Wonju Corporation. Thank you Mr. Baron. But anyway, if you don't mind, dito rin ba natrabaho si Miss Chantel Mondragon? Bakit mo siya kilala Mr. Roy? Well, FYI, she's my ex-girlfriend. Pero until now, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa na magkakabalikan kami. Mr. Roy, as your partner of this company, we don't care about your love life. But the most important, during the office hour, ay kailangan hindi mo siya guguluhin. After duty, you're free. I understand Mr. Baron. Thank you for your reminders. Lumabas na ng office itong si Mr. Roy. Sinamahan din ito ng isang matagal na empleyado. Samantalang paglabas naman ni Mr. Roy, may tumawag naman sa phone itong si Mr. Baron. Mr. Green, nasaan na po kayo ngayon? Baron, narito ako sa mansion.
Kumusta naman ang unang araw ni Chantel? Ayos lang Mr. Green. At siya nga pala, dumating dito si Mr. Roy at gaya na napag-usapan natin, tinanggap ko na siya as a business partner. Baron, habang hindi pa ako nakabalik dyan, bantayan mo muna si Chantel hanggat maaari ikaw na muna mismo ang maghatid sundo sa kanya sa trabaho, okay? Sige po Mr. Green, ako na po ang bahala sa kanya. Makinig ka Baron ha, sa oras na may magkakamali itong si Mr. Roy sa kumpanya natin, kahit business partner pa siya natin, hindi ako matubili na alisin siya sa ating kumpanya. Noted po Mr. Green. Tanghali noon habang kasalukuyang kumakain itong si Chantel, may biglang tumawag sa kanya. Iha, ang mami mo ito. Ma'am, bakit po? Anak, pasensya ka na sa mga nasabi ko sa'yo noon. Pero ang daddy mo, narito ngayon sa ospital. Ano po? Paano? Anak, namasukan kasi ito ng trabaho ang daddy mo. Sinabi ko naman sa kanya na huwag na dahil maedad na siya pero matigas talaga ang ulo ng daddy mo eh. Chantel, kailangan namin ng 200,000 para sa gamutan ng daddy mo. Pero wala akong mapagkunan anak. Alam mo namang nasa kamay ni Mr. Roy ang kumpanya natin, di ba? Sana matulungan mo kami anak. Sige ma'am, hahanap po ako ng paraan. Hindi na tinapos pa na Chantel ang kanyang pagkain. Akma na sana itong tumayo pero nasa kanyang harapan ngayon itong si Mr. Roy. Chantel, talagang sa lahat ng pagkakataon pinagtagpo tayo. Mukhang hindi yata maganda ang mood mo ngayon Sabi mo sa akin, baka makatulong ako. Wala, si daddy kasi isinugod sa ospital ni mami. Ano? Oo, at kailangan namin ngayon ng 200,000. Chantel, huwag kang mag-alala, nandito naman ako Tutulungan kita, pero ang kapalit nito ay magpakasal ka sa akin. Isa pa, hindi mo na kailangan trabaho pa. Ako nang bahala sa lahat. Ina-expect naman itong si Chantel na ganito ang mangyayari kapag lumapit ito kay Roy. Roy, pag-iisipan ko muna. Chantel, kailangan sa mas madaling panahon. Kailan pa? Kung huli ng lahat? Kahit ngayon na mismo. Ibibigay ko sa lahat ng pera ko. Roy, tatawagan kita kapag nakapag-desisyon na ako. Okay, pero ganito na lang. Mamaya pag-out mo sa trabaho, pwede bang ihatid kita sa inyo? Naku, wag na Roy. Baka nakaabala lang ako sa'yo Kaya ko namang umuwi mag-isa. Sige, ikaw ang bahala. Matapos ng buong maghapong pagtatrabaho ni Chantel ay kinuha na nito ang kanyang gamit para umuwi na. Pagbaba niya ng first floor ay may isang sasakyan ang nasa kanyang harapan ngayon. Miss Chantel. Oh, Sir Baron. Kumusta ang unang trabaho mo? Sir, magaling kasi si Jody na nagturo sa akin. Pauwi ka na ba? Oo sir. O siya, sumakay ka na at ihatid na kita. Naku Sir Baron, wag na po. Nakakaya naman sa inyo. Chantel, remember, pakilala ko si Brian. Gusto kong makauwi ka ng ligtas sa inyong lugar. At saka kapag malaman niya to, paniguradong matutuwa siya dito kapag hinatid kita sa inyo. Wala na si Brian Ang sabi niya, may kailangan lang siyang asikasuhin. Kaya ako na lang mag-isa sa bahay. Ganun ba? Basta halag ka mag-ingat doon. Palabas naman noon itong si Roy mula sa parking area. Nakita niyang pumasok itong si Chantel sa isang kotse. Napagtanto niyang iyon ang sasakyan ni Mr. Baron. Ano? Akala ko ba meron siyang boyfriend? Si Brian sa buhay niya pero bakit? Nakipaglandian pa siya sa ibang lalaki at kay Mr. Baron pa? Hindi ako payag dito. Kailangan gumawa ko ng paraan. Ang aksyon para mapasa akin siya. Kailangan ko silang sundahan para malaman ko kung saan nakatira. Magiging akin ka ulit Chantel. Hindi ko hayaan na mapunta ka sa ibang lalaki. Chantel, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Nahirapan ka ba sa trabaho mo? Hindi naman po Sir Baron. Ang totoo, nag-enjoy nga ako sa trabaho Kaya lang… Kaya lang ano? Tumawag kasi si Mami sa akin. Ang sabi po, nagkasakit ang daddy ko. Kailangan ko ng 200,000 para sa kanyang gamutan. Pero saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Isa pa, bago lang din naman ako sa trabaho. Ano? May sakit ang daddy mo? Pwede naman tayong umiram ng pera kay Mr. Green. Mabait at matulungin siyang boss natin.
Gusto mo siyang kausapin? Pero sir, nakakahiya naman po sa CEO. Subukan mo lang. Kapag pumayag siya, ibibigay ko na sa'yo yung pera. Hello, Mr. Green. Oh, Baron, napatawag ka. May sabihin ako sa'yo. Kailangan namin Chantel ng pera para sa gamutan ng kanyang daddy. Papayaran ba natin siya ngayon? Sige Baron, pero gusto mo siyang kausapin. Hello, Miss Chantel? Mr. Green, magandang hapon po sa inyo. Miss Chantel, kunin mo kay Baron ang pera, okay? Bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, mukhang pamilyar ni Chantel ang boses na iyon. Hindi lang niya malala kung saan. Maraming salamat Mr. Green. Hayaan nyo, babayaran ko naman po ito paunti-unti. Huwag mo nang isipin yun, Chantel. Ang malaga ay magamot ang daddy mo. Siya nga pala, nagkaayos na ba kayo ng mami mo? Po, ano pong ibig niyong sabihin? Paano niyo po nalaman Mr. Green na may tampuhan kami sa pamilya namin? Sige na, Chantel. Alam na Mr. Baron. Kunin mo na sa kanya ang pera para naman sa gamutan ng iyong ama. Wait lang, Mr. Green. Binaba ng lalaki ang phone. Ano, Chantel? Nakausap mo na ba si boss? Oo, Sir Baron, pero parang kilala ko ang kanyang boses. Nako, ano ka ba? Guni-guni mo lamang yon. Sige na, ibibigay ko na sa iyo ang pera para naman paggamot mo na ang daddy mo. Dito na pumasok sa isipan ni Chantel na kahawig ito ng boses ni Brian, ang lalaking kasama nito sa isang bahay. Pero bigla siyang iniwan dahil may mahalaga daw itong gagawin. Naisip din ni Chantel ang mga ginagawa noon ni Brian sa kanya, katulad na lamang noong may mga damit at pagkain sa kanilang pintuan noon. Isa pa, nung panahon na binigyan niya ito ng $100 pero hindi niya ito tinanggap, sa halip ay pinamigay lamang ito sa kapwa pulubi. Naguluhan itong si Chantel kung ano ba talaga ang totoo. Oh, ito na nga pala ang cheque, Chantel. Ikaw na bahalang magpapalit nito ha. Kapag mayroon ka pang kailangan, tawagan mo lang ako sa office. Maraming salamat talaga, Sir Baron. O ano, alis na ako ha? Teka lang, ihatid na kita sa ospital. Sir Baron, gusto ko lang malaman, ito bang paghatid sundo mo sa akin, kagustuhan ba ito ni Brian? Kung ganun, sino ba talaga si Brian na kaibigan ko? Chantel, isa lamang siyang kaibigan ko. Hinatid nga nitong si Mr. Baron ang dalaga sa ospital at pagkatapos ay bumalik na rin ito sa office. Ngunit hindi nila alam na nakasunod pala sa kanila itong si Mr. Roy sa ospital. Confirm nga. Totoo nga palang may relasyon ng dalawang to. Ikaw talaga Mr. Baron. Sinusubukan mo talaga ang pasensya ko. Ikaw na mismo nagsabi sa akin na bawal guluhin ng mga empleyado pero ikaw ang nauuna sa lahat ng listahan dito. Sa pag-alis nitong si Mr. Baron, sinundan naman ng lalaki itong si Chantel papasok sa kwarto kung saan ang kanilang pamilya ay naroon. Mami, kumusta na si Dad? Iyon iha, nakatulog na. Pero ang sabi ng doktor, kailangan niya maoperahan sa mas madaling panahon. Mabuti naman anak at nandito ka na. Ang ibig sabihin ba nito, meron ka ng dalang pera para pambayad sa hospital bill ng daddy mo? Maya-maya pa bumukas ang pinto at pumasok itong si Roy, kaya naman nagulat itong si Chantel at ang mami nito. Roy, bakit naparito ka? Oo tita, ibibigay ko kay Chantel ang pera para sa gamutan ni Tito. Talaga Roy? Kahit na hindi pa man namin nabayaran ang lahat ng utang namin sa'yo, gagawin mo iyon para sa amin? Yes tita, napag-usapan namin ni Chantel na matutuloy na rin yung kasal namin. Bibigyan ko kayo ng 300,000 plus ibabalik ko sa inyo yung kumpanya. Anak, narinig mo bang sinasabi ni Roy? Walang ibang pangarap ang daddy mo noon na muling makuha ang kumpanya natin. Pero kahit anong pilit namin sa'yo, ikaw pa rin ang magdesisyon anak sa buhay mo. Okay ma'am, marahil tama nga kayo eh. Kung pumayag lamang sana ako noon, hindi ito mangyayari kay daddy. So, pumapayag ka na Chantel na magpakasal sa akin? Oo Roy, alang-alang sa pamilya ko, marahil matutunan din kitang mahalin. Sa wakas, pumayag na rin ni Chantel. Wala kang magagawa nito Baron, magiging asawa ko ng babae na gustuhan mo. At kapag nangyari yun,
Hindi mo na siya makikita pa dahil sa kung ko lamang siya panatilihin bilang isang prinsesa. Niyakap ng ina ang kanyang anak bilang pasalamat dahil pumayag ito sa kagustuhan ng magulang. Ilang araw ay nanatili sa ospital itong si Chantel habang binabantayan ng ama matapos ng operasyon at kailangan mo na itong makapagpahinga. Mabuti na lamang at naagapan ang sakit ni Rody Mondragon dahil na rin sa tulong ni Roy. Chantel, gusto ko sa sunod na linggo ng kasal natin. Ayaw ko nang patagalin pa ito. Imbitahan mo na ang lahat ng empleyado sa Wonjo Hotel. Gusto kong maging bonggang kasal natin. Napayo ko na lamang itong si Chantel. Hindi malaman kung sang-ayon o tutol sa plano ng lalaki. Matapos ng ilang araw na pamalagi sa ospital ay nakauwi na rin ang pamilya. Anak, Chantel, salamat sa tulong mo. Alam ko namang labag ito sa kalooban mo eh. Dad, kailangan ko tong gawin. Para sa inyo, ni Mami. Ilang araw itong si Chantel na hindi makapasok sa office. Kumusta ng daddy mo, Chantel? Maayos na ba kanyang lagayan? Oo, Sir Baron. Pero yung perang pinahiram niyo sa akin ay isasauli ko na dahil hindi ko ito nagamit eh. Bakit? Akala ko ba kailangan mo ng pera? Si Mr. Roy, siya ang taong nagpahiram ng pera sa amin at binalik niya rin ang kumpanya namin. Anong kapalit, Chantel? Yun nga, Sir Baron eh. Papakasalan ko si Roy para wala nang gulo pa. Wala nang iisipin pang iba. Ano? Kailangan itong malaman ni Mr. Green. Bakit may mabalik sa kanya ang pera? Nakaya, Chantel, sa boss natin. Alam kong nakakahiya, Mr. Baron, pero hindi ko naman nagamit ang pera. Sir, alam kong ilang araw pa lang ako nakapasok dito pero uunahan ko na kayo ha. Bago kami magpakasal ni Roy, kailangan ko munang mag-resign. At syempre, lahat ng empleyado dito ay imbitahan ko sa aming kasal. Teka lang, Chantel. Tatawagan ko lang si Mr. Green. Gusto ko malaman ang kanyang panig. Hello, Mr. Green. Oh, Baron, napatawag ka. Kumusta ang lahat dyan? Ayos lang naman, Mr. Green, pero maliban lamang kay Chantel. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Wala lang, Mr. Green. Mukhang mag-resign na po yung bago nating manager. Bakit? Hindi niya ba kaya ang trabaho natin? Hindi naman sa ganun, Mr. Green, pero mukhang ikakasal na siya sa dati niyang nobyo na si Mr. Roy, yung partner natin sa Wonjo Hotel. Hindi tumari, Baron. Gumawa ka ng paraan upang hindi matuloy ang kanilang kasal. Alam mo, sa sunod na linggo magiging maayos ng lahat. Nilipat na sa pangalan ko ang lahat ng properties ng pamilya ko. Tsaka, ipakancel mo ang lahat ng partnership natin sa lalaking yan. Hindi ko makapapayag na pati si Chantel ay makuha niya sa akin. Baron, makinig ka. Sa sunod na linggo, sa ganitong araw din, maganap ang kasal namin ni Chantel Mondragon at ikaw ang inasahan ko doon. Sa araw ng kasal, nakaplano na pala ang lahat para kay Mr. Brian Green at Chantel Mondragon. Araw ng linggo noon, dalawang lalaki ang ikakasal sa isang babae lamang. Mas naging abala ang bawat panig. Pinaghandaan ni Mr. Roy ang araw na ito dahil sa wakas ay matupad na ang matagal niyang gusto. Naunang dumating si Mr. Roy sa binyo ng kasal. Hinihintay nito ang pagdating ng bride kasama ng mga magulang nito. Ngunit habang kasalukuyan nasa biyahe ang bride ay biglang may humarang sa kanilang dinadaanan. Kuya Mike, sino sila? Bakit nila hinarangan ang daan? Naku ma'am, mukhang ang boss niyo si Mr. Baron ang nasa harapan natin ngayon. Ano? Bakit? Ano bang ginagawa niya? Miss Chantel. Sir Baron, ano to? Makinig ka. Gusto ko makita ng Mr. Green. Ano? Pero, Mr. Baron, pwede naman siguro after my wedding na lang. Hindi pwede. Ngayon mismo, sasamahan ka namin sa kanya. Walang nagawa itong si Chantel kundi sumunod na lamang sa utos ng boss. Samantalang ilang minuto nang naghintay sa binyo itong si Roy ngunit hanggang ngayon wala pang Chantel ang dumating. Sir, bakit pa kasi ngayon pa niya gustong makausap? Ikasal ko ngayon eh. Ewan ko Chantel pero gusto ko makausap ng kaibigan mong si Brian. Ano? Si Brian? Akala ko ba si Mr. Green ang gustong kakausap sa akin? Ilang minuto ang nakalipas ay dumating na sila sa binyo. Napakaganda ng lugar, mukhang pinaghandaan ang pangyayari. Miss Chantel, naghintay na sa inyo ang kaibigan niyo sa harapan ng altar. Mula sa entrance ng simbahan ay nakita ni Chantel na mukhang si Brian na kaibigan nito ang naroroon. Nakasuot ito ng isang barong Tagalog at hinintay ang pagdating ng dalaga.
Kumusta ka na, Chantel? Kumusta ang maliit na bahay na ibinilin ko sa'yo? Brian? Mr. Green? Iisa lang kayo? Oo, ako si Brian. Ang lalaking pulubi na binili mo noon ng $100. Brian, bakit ka napanggap ng pulubi, Brian? Kung ikaw pala ang CEO ng Wonjo Corporation. Mahirap ibliwanag, Chantel, pero I realize na gusto talaga kita. Ako man si Brian na kaibigan mo o si Mr. Green, wala bang kakaiba? Hindi ba ang sabi mo sa akin noon na mahal mo rin ako? Kaya ngayon, sabi mo sa akin kung mahal mo talaga ako, Chantel. Si Mr. Roy ang naging dahilan kung bakit nagdusa ang daddy mo, hindi ba? Tsaka, tinanggal ko na siya sa Wonjo Corporation. Yung kumpanya ng parents mo. Kinuha ko ulit at ibabalik ko sa inyo yon. Sorry kung naglima ko sa iyo nito. Totoong pagkatao. Chantel, will you marry me? Naguluhan itong si Chantel kung sa lalaking hindi niya mahal o dito sa lalaking noon pa meron siyang pagtingin. Anak, hayaan mo na si Roy. Piliin mo ang lalaking totoong nagmamahal sa'yo. Yes, Brian, aaminin ko na. Mahal kita. Alam mo, naghihintay lang naman ako noon na ligawan mo ako eh. Pasensya ka na, Chantel, na kailangan kong magpanggap na bilang isang pulubi dahil gusto kong tahimik mula sa media. Pero, paano naman si Roy? Pinaasa ko rin siya. Huwag kang magalala. Huwag ka na magalala. May tauhan na akong pinapunta sa kanyang venue. Nasa kanya lamang ang desisyon kung kailangan pa niya ng manatili sa kumpanya o lahat ng meron sa kanya ay bibilhin ko. Wala na nagawa pa itong si Roy. Mabigat man para sa kanya natanggapin ang lahat dahil siya pala ang kinikilala at sikat na negosyante sa buong bansa. Kaysa naman mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa negosyo, mas pili na lamang nitong tumahimik at kahit na masaktan pa siya. Sa araw na iyon, natuloy nga ang kasalang Brian Green at Chantel Mondragon. Wala namang pagtutol ang pamilya ng dalaga dahil alam nilang magiging maganda ang buhay ng kanilang anak. Hanggang dito na lamang po muna, kaibigan. Labis pa ako nagpapasalamat sa inyo dahil sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Lagi po tayong mag-iingat, sama tayong sulok ng mundo. Maraming salamat at paalam.